Nagbabala siya na yung umaga. Mamamatay ang isang sibilisasyon ngayong gabi kung walang kasunduan na buksan muli ang kipot ng Hormuz. Patuloy nating babasahin ito. Sabi niya, isang sibilisasyon ang mamamatay ngayong gabi at hindi na kailanman babalik. Ayoko mang mangyari yon pero malamang mangyayari. Gayunpaman, kung magkaroon ng ganap na pagbabago ng rehimen at manaig ang mas matalino at hindi radikal na pag-iisip, maaring may magandang mangyari. Sino ang nakakaalam? Alamin natin ngayong gabi, isa ito sa pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ng mundo. Matatapos na ang 47 taong panginikil, korupsyon at kamatayan, pagpalain ng Diyos ang mamamayan ng Iran. Mula kay Pangulong Trump ito ilang sandali lang sa Truth Social, kaya gusto ko rin ito mibahagi. Post mula sa Truth Social ilang araw na ang nakalipas kay Pangulong Trump matapos niyang bigyan ng ultimatum ang rehimen ng Iran hanggang alas 8 ng gabi oras sa silangan na yung araw para sa tigil putukan at muling pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Sabi niya, ang Martes ang magiging araw ng planta at ng tulay sabay-sabay sa Iran, wala pang katulad. Buksan niyo ang kipot, kayong mga siraulong bastardo, o mamumuhay kayo sa impyerno. Hintayin niyo lang, purihin si Allah, Donald J. Trump. Ngayon gusto ko ring ibahagi ito dito dahil natutuklasan natin ito ngayong umaga. Nagsagawa ang mga El Swaiwa ng 12-12 ng pag-atake sa mga target militar sa isla ng Kharg, Iran, kagabi at kaninang umaga. Sabi ito ng isang mataas na opisyal ng Swaiwa sa Fox News. Iminungkahi ni Pangulong Trump ang pag-atake sa kuta ng Iran noong nakaraang linggo matapos bantaan ang muling pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Isang opisyal na nagsabi, tinamaan ng mga El Swaiwa ang 12-12 ng target militar sa isla ng Kharg. Inatake ng airstrike ang Tehran ngayon. Nanawagan ng mga opisyal ng Iran sa kabataan na bumuo ng human chain para protektahan ang mga planta ng kuryente ilang oras bago ang huling deadline ni Trump para sa Republikang Islamiko. Pinalawig ni Trump ang mga deadline pero sinabi niyang alas 8 ng gabi sa Washington ay pinal na kaya nag-aalala ang mga Iranian. Nagbanta siyang sisirain ang mga planta at tulay ng Iran ayon sa post niya sa Truth Social kung hindi bubuksan ng Tehran ang kipot na dinadaanan ng isang kalimang bahagi ng langis sa mundo. Sinabi ng leader ng Iran na 14 na milyong tao kasama siya ang nagboluntaryong lumaban. Bagamat hindi kasing sopistikado ng armas ng Estados Unidos at Israel ang Iran, ang kontrol nila sa kipot ay nagdudulot ng pandaigdigang pinsala at naglalagay ng presyon kay Pangulong Trump sa loob at labas ng bansa na lutasin ang sigalot. Ayon sa mga opisyal na sangkot, nagpapatuloy pa rin ang negosasyon, ngunit tinanggihan ng Iran ang pinakabagong alok ng Estados Unidos at hindi malinaw kung magkakaroon ng kasunduan bago ang mga banta ng pag-atake ni Pangulong Trump. Nagbabala ang mga lider at eksperto na maaring ituring na krimen sa digmaan ng ganitong mga pag-atake. Uulitin ko ulit ito dahil nag-post si Pangulong Trump sa Truth Social kamakailan lang. Ibinahagi rin namin na nagkaroon ng mga pag-atake sa Iran, kabilang ang mga residensyal na lugar sa Tehran na nadulot ng halos 30 patay. Nagpaputok ang Iran laban sa Israel at Saudi Arabia, pansamantalang isinara ang isang mahalagang tulay. Ngayon, tungkol sa deadline sa Martes, nagbabala siya. Maaring masira ang buong bansa sa isang gabi lang. Sinabi niya, ang mga tulay ng Iran ay mawawasak bago mabahating gabi bukas. Dagdag pa niya, sasabog sa apoy ang mga planta at mawawalang silbi. Sinabi ito ni Pangulong Trump sa press conference kahapon. Tinawag ng Iran ang kabataan, atleta, artista, estudyante, mga mag-aaral sa universidad at mga guro para bumuo ng human chain sa paligid ng mga planta ng kuryente. Ibahagi ko lang ang ilang komento ni Pangulong Trump at pangalawang Pangulo J.D. Vance. Kanina sa Hungary, tinanong si pangalawang Pangulo tungkol sa Iran at gusto kong iparinig ang kanyang sagot. Naitanong mo tungkol sa isla ng Kharg. Ayon sa pagkakaintindi ko, kina Pete at General Kane, aatakehin natin ang mga target militar sa isla ng Kharg. Sa tingin ko, nagawa na natin yon. Sinusunod namin ang oras na itinakda ng Pangulo at malinaw ang kanyang sinabi. Hindi tayo atake sa mga target ng enerhiya at infrastruktura hanggat hindi pa malinaw kung maghahaya ng mga Iranian ng katanggap-tanggap na panukala o hindi. Pero nagtakda siya ng deadline hanggang Martes, 8 ng gabi. Hindi ako naniniwala na ang balita tungkol sa Kharg ay nangangahulugang may pababago sa estratehiya o anumang pagbabago sa panig ng Presidente ng Amerika. Palagi niyang binabanggit ang alas 8 na deadline. Para saan naman yon?
Sa pinakapangunahing bagay, ang sinusubukan gawin ng Iran dahil natalo sila sa militar ay subukang magdulot ng pinakamatinding pinsalang pang-ekonomiya hanggat maaari sa buong mundo. Alam ng presidente ng Estados Unidos na kung magpasakit ang mga Iranian, kayang tapatan ito ng mga Amerikano ng mas matindi. Si Vice President Vance kanina lang at sumagot siya sa isang reporter tungkol sa balitang ibinahagi natin. Ayon sa Fox News, binomba ng QSUA ang mga target na militar ng Iran sa isla ng Karg kagabi, kabilang ang mga bunker, radar at mga imbaka ng bala. Ayon sa Fox News, nagsalita si Pangulong Trump tungkol sa Iran sa press conference sa White House kahapon, gaya ng nabanggit ko kanina. Ipakikita ko sa inyo ang 2 minutong bahagi. Hindi ko mapag-uusapan ang tigil putukan na yon, pero aktibo tayo. May handang kalahok sa kabila at nais nila ng kasunduan. Hindi ko na masasabi ang iba, pero gusto talaga nila. Panggulo, mula sa matatapos ng digmaan, naging bubumbahin natin ang Iran pabalik sa panahon ng bato ang iyong mensahe. Narinig namin ang iba-ibang bersyon nito. Kaya ano ang sagot? Tatapusin mo ba ito o lalo pang lalala? Hindi, sinasabi ko sa'yo, hindi ko alam. Hindi ko masabi, depende sa kanila. Critical ang panahon ito. Hanggang bukas, 8:00 lang ang palugit nila. Binigyan ko sila ng extension. 7 araw ang hiningi nila, tama? Sabi ko, Steve, bigyan mo sila ng 10 araw. Pero natapos ang 10 araw kaya para 11 ang naibigay ko ng di sinasadya. Naisip ko na hindi tama kung agad pagkatapos ng Pasko ng pagkabuhay. Gusto ko maging mabait na tao. May palugit sila hanggang bukas. Tingnan natin ang mangyayari. Nakikipagnegosasyon sila ng may mabuting hangarin. Alamin natin dahil tumatanggap tayo ng tulong mula sa ilang kamanghamanghang bansa na gustong matapos ito. Dahil malaki rin ang epekto ng sitwasyong ito sa kanila. Maraming tao ang apektado nito, pero binibigyan natin sila. Binibigyan natin sila hanggang bukas, 8:00 ng gabi, oras ng silangan, at pagkatapos ito, wala na silang tulay, wala na silang.